So what's up? Magandang hapon sa inyong lahat mga kamanok. Once again, this is Linyada ng Mamay. Nandito ulit ako upang sumagot sa inyong mga katanungan na inilalagay dyan sa ibaba sa comment section. Kaya mga kamanok, huwag natin ito masyadong patagalin. Kung napindot nyo na naman yung mga button sa ibaba, subscribe, yung like, at nakapag-comment na kayo ng sarili-sarili yung mga katanungan, simulan na po natin ang ating mga topic ngayong hapon na to. Okay? So, ang unang katanungan na ating sasagutin ay galing kay Randy Santiago. Ayan, so si Randy Santiago. Idol, ano po ang magandang ipakain sa running 4 months na pumayat kasi hindi matunawan? Right? So, mga kamanok, kung may binibigay ka na diyang pagkain, ang problema lang dyan is yung proseso kung paano niya tutunawin. So talagang mamamayat mga kamanok kapag hindi natunawan yung isang manok sa pagkain na kanyang kinain. Kasi hindi niya ma-digest ng maayos. Na-impatyo. Hindi niya ma-supply ng maayos yung mga nutrients mula dun sa pagkain na hindi matunaw. Yung po kasing pagkain na hindi matunaw, dun po kumukuha ng nutrients ang katawan para i-deliver sa iba't ibang vital organs, sa iba't ibang parts ng katawan. Kaso, hindi nga siya matunawan, kaya hindi ma-deliver. May problema sa delivery. So ngayon mga kamanok, normal na papayat, mamamayat ang manok kapag kaganyan. Anong dapat gawin? So hindi mo kailangang magpalit ng patoka o pagkain na ibinibigay mo sa kanya. Kung alam mo naman na maganda yung pangangatawan niya noon, nagkaroon lang talaga ng problema ngayon na hindi matunawan, kaya siya namamayat. Walang problema sa pagkain. Ang problema natin ngayon is hindi matunawan. Anong dapat nating ibigay na vitamina o suplemento upang maging maayos muli yan? 4 months, possible pag napabayaan, maaari yang mag-abroad. Oo, maniwala ka. Maaari yang mag-abroad, parang sabihin natin ilang days lang, 4 to 5 days po pwede yung mag-abroad. Bigyan niyo po yan ng Volplex. Kapag hindi magtunaw yung manok, bigyan niyo po siya ng Volplex. Huwag niyo nang bigyan ng pagkain. Painom lang. Maganda kung umiinom yung manok. Kung hindi, magbigay kayo ng Volplex sa kanya, makakatulong yan para sa digestion ng manok. Okay? Para sa digestion ng manok. Tingnan po ninyo. Halimbawa, pagising nyo ngayon o kaninang umaga, hindi na siya ganun kasigla. Hindi na siya ganun kumakain. Bigyan nyo na po agad ng Volplex. And syempre, kung namamonitor nyo yung manok, kung hindi siya nag-ubos ng pagkain ngayon, halimbawa, nagbigay ka ng pagkain, 35 grams, hindi niya inubos. So ngayon, may problema yung manok. Baka possible, hindi na nga siya nagtutunaw ng maayos, magbigay na agad kayo ng Volplex. Okay? So kapag ganun, hindi siya nagtutunaw ng maayos, hindi siya kumakain ng maayos, huwag yun ang bigyan ng patoka at susunod na meal. Hayaan mong maubos niya o ma-digest niya yung kanyang nasa tiyan o nasa butsi niya para po maging normal ang lahat. Kasi kung hindi na nga maganda ang panunaw, binigyan niyo pa ng pagkain, dadagdag lang yan sa stress. Lalong may stress yung manok, lalong mas mahihirapan kasi mas dumagdag yung pagkain na ibinigay ninyo. Mas maganda kung alam mo na may abnormality sa panunaw ng manok, susunod na meal na pero kita mo, nandun pa rin yung pagkain, may konti pang pagkain, i-fasting mo na yung manok. Subo ng Volplex para mabilis ang panunaw para sa susunod na meal. Mas mataas ang appetite. Kasi hindi ka nagbigay ngayon, matutunaw na yon. Sa susunod, expected natin na mataas yung appetite ng manok na yon. Pero kung hindi pa rin ganun kataas ang appetite ng manok, nabigyan nyo na ng Volplex, next meal, ganun pa rin, hindi pa rin masigla nung dapat gawin. Magbigay pa rin kayo ng Volplex sa kanya at bigyan nyo ng tubig hanggang sa maging maayos ang digestion ng manok, magkaroon siya ng time para makapagpahinga sa digestion. Then yung painom na ibibigay ninyo mga kamanok, make sure na mayroong electrolytes. Makakatulong yung electrolytes na yon para po yung katawan niya hindi masyadong bumagsak, hindi masyadong ma-dehydrate, hindi masyadong mauhaw yung manok. Alright? So, ganun lang kasimple yung kailangan yung gawin kung halimbawa nakikita po ninyo na yung manok ay hindi po nagtunaw, pumapayat. Hindi kailangan magpalit ng patuka, instead, kailangan yung ayusin yung digestion ng inyong mga manok. Alright? So, next question galing kay Christian Canonigo. Ayan. So, idol, sa one day, one eat po, anong oras po kayo nagbibigay ng pagkain? Okay? So, sa mga nagtatanong sa one day, one eat, 3:30 po ng hapon ako nagbibigay. 60 grams, okay? Everyday po yon. Isang beses lang nagbibigay ng pagkain, 60 grams,
sa 3:30 ng hapon with fermented Jackie Oats. Yan yung nagpapaganda ng digestion at absorption ng katawan para makuha niya yung ganda ng pagkain na ibinibigay ninyo, para makuha nyo ang madaming benefits ng pagkain ibinibigay ninyo. Okay, kasi si fermented Jackie Oats, yan yung nagpapaganda ng absorption nung gut health. Napakalaki na itutulong. Kaya pagdating sa One Day One Eat, sa tulong ni Jackie Oats, makukuha nyo magandang pangangatawan, walang taba, magaan yung manok, mapula ang mukha. Alright? So next question tayo. Okay, so ito galing kay Raymart Orua. Ayan, so Idol, ano ang magandang pampatuka sa manok? Enerton or Platinum? Alright? So mga kamanok, magkaiba po sila Si Enerton kasi is maintenance feeds. Si Platinum naman mga kamanok is panghalo po siya sa pagkain ng ating mga alaga kasi high in protein ito. Purong pellets po ito. Hindi po ito po pwedeng ipakain ng puro. Kasi mamimihikan yung manok, masyadong mataas sa protina, hindi po pwede. Hindi mababalansyado ang katawan. Especially yung vitamins na kailangan ng inyong mga alaga galing sa patuka na inyong ibinibigay. Kailangan nila ng protina at saka yung carbohydrates galing sa mixture ng pagkain talaga. Okay, baka makikita nyo sobrang bigat ng manok ninyo. Tapos sobrang taba. Baka tumaba masyadong mataas sa protina bibigat yan, lalaki ang katawan, babagal, baka magkabuyon. Tapos hindi pa nila nagagamit ng maayos yung kanilang energy, nandun lang sila sa cages nila, ganun po ang mangyayari. Compared natin do sa mga ready mix na sadyang pinag-aralan, sadyang gumugol ng oras at panahon para makuha yung tamang timpla ng carbohydrates at pellets. So, yun po mga kamanok, hindi po pwede na purong pellet lang, purong platinum. So, yan po dapat ay kombinasyon. Okay, ang platinum po is panghalo sa pagkain ng inyong mga alaga para makuha yung kinukulang na protina nila. Especially kung kayo may mga pupuntahan, kailangan yung maghabol ng laki ng pangangatawan, makakatulong si Platinum. Pero si Enerton naman, pang maintenance po ito. Para ang inyong mga alaga ay hindi bumagsak ang katawan, at the same time, hindi rin po masyadong tumaas ang timbang, hindi rin po masyadong lumaki masyado o kumapal ang pangangatawan ng inyong mga alaga. Pang maintenance lang po Yung Enerton, pwede nating dagdagan ng Platinum kung gusto natin mas maganda ang absorption ng pangangatawan, kung gusto nyo masyadong kumapal, lumaki o bumulto, pwede kayo magdagdag ng platinum kasi source po ito ng protein Alright? So ulitin ko, si Enerton, yan po ay pang maintenance feedings. Si platinum naman, ito naman is panghalo, pellet na panghalo kung kinukulang ng katawan ang ating mga alaga. So parehas po silang maganda, parehas po silang mahalaga. Okay? So next, ito galing kay Jefferson Reyes. Ayan, so Idol, bakit po kaya ganun? Nagbigay ako ng konting feeds with corn grains, pero gusto niya grains. Sana po bigyan ng kasagutan, alright? So mga kamanok, kung kayo man ay may binibigyang manok ng pagkain, depende sa gusto niyong pagkain at namimili siya ng pagkain. Sabi nga dito mga kamanok, ang gusto lang niya is grains, ayaw siguro niya ng pellets. Okay? So, kung gusto lang niya is grains, hindi pa siya sanay sa pellets. Anong dapat gawin? So, magpupurga kayo, i-reset nyo ang sistema ng manok. Pupurgahin nyo, paliliguan ninyo. Kung may injectable supplements, magbigay din po kayo. Then, bawasan nyo po yung dami ng pagkain. Kapag binawasan nyo po yung dami ng pagkain, ibig sabihin, kukunti po yung papasok sa kanyang katawan. Kukunti po yung may susupply na pagkain. Yung katawan ng manok, medyo mangangayayat. No choice yung manok. Kung ano yung pagkain niya, binigay mo sa kanya, it's either grains, pellet, o kung ano-ano pa man, matututo siyang kainin yan. Kasi kulang Gutom pa siya Matututunan niyang kainin yun. Pag nalasahan niya na nasasatisfied yung kanyang katawan, yung kanyang tiyan, doon sa kanyang kinain na pellet, magseset sa kanyang utak na, maayos pala to, masarap pala to, makakatulong pala to sa aking katawan para mawala yung gutom. Ganun po yun mga kamanok. Pero kung overfeeding yan, talagang hindi kakainin niya yung pellet. Pipiliin niya kung ano muna yung kanyang gusto hanggang sa mabusog na siya. Pag nabusog na siya, yung maiiwan, bahala na yan. Pero kung siya ay kakain at hindi pa siya busog, dahil binawasan niyo ang dami ng kanyang pagkain, pipilitin niyang tikman, pipilitin niyang lasahan yung mga natira daw hindi niya kilala hanggang sa matuto na siya. Hanggang mag-set sa kanyang isipan na ito palang pellets.
masarap, nakaka-satisfied sa aking tiyan, nakakabusog, nakakaganda ng katawan. Hanggang sa matuto siya, adjust lang kayo ng adjust ng dami ng pagkain hanggang sa makuha nyo yung target measurement ng pagkain sa 35 or 60 grams na kailangan ng manok. So mga kamanok, yan lang muna sa ngayon ang ilang mga katanungan na ating sasagutin, and hopefully nakatulong at naging satisfied din yung ating mga subscribers na nagtanong. For more videos and advice na kagaya nito, ilagay nyo na lang din po sa baba ang inyong katanungan para next video masagot po natin. Alright? So mga kamanok, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.